pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 4:18-22. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ituring ang sarili na patay na. Itinuring ni Abraham na ang katawan niya ay patay na dahil 100 taon na siya noon at ang asawa niyang si Sarah na 90 taon na rin ay baog. Ngunit siya ay sumampalataya sa Diyos na nagsabi sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ibinilang ng Diyos na katuwiran kay Abraham ang kanyang pananampalataya. Napakahalaga nito sa atin. Tayo ay naging mga patay sa kasalanan, ngunit dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Jesus na kanyang anak. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan ng minsanan, at siya ngayon ay nabubuhay sa Diyos. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay ibinilang din ng Diyos na katuwiran sa atin. Kaya't ituring nating tayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Awit 116, 5-11. Mapagbiyaya at matuwid ang Panginoon, oo, ang Diyos namin ay maawain. Iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan. Ako'y naibaba at iniligtas niya ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat pinakituguhan ka na may kasaganaan ng Panginoon. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y naniwala ng aking sinabi, lubhang nahihirapan ako. Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Hindi kathanang isip. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi pagpikit sa katotohanan ng mga kahirapang dinaranas natin. Sabihin natin na tayo ay nahihirapan, ngunit sa Diyos natin ito sabihin para pasaklolo sa Kanya. Ang Diyos ay mapagbiyaya, matuwid at maawain. Iniingatan at inililigtas niya ang nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ibinibigay ng Diyos ang masaganang biyaya, kaya tayo ay makakapasok sa kanyang kapahingahan. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Manalig na kasama natin siya habang tayo ay nabubuhay. Sinabi niya na tayo ay hindi niya iiwan o pababayaan man. Hebreyo 3:1-4. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag, ay tapat sa nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Sapagkat siya ay itinuring na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises, yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Isaalang-alang si Jesus.
Dahil si Moises ay tapat na sumunod sa Diyos, maraming kabanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan niya hanggang sa maitayo niya ang bahay ng Diyos sa ilang. Dahil si Kristo ay tapat na sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus, tayo na sumampalataya sa Kanya ay naging bahay ng Diyos. Ang pananampalataya ay panatilihin nating matibay sa ating puso at laging ipahayag ng ating bibig. Sa paraang ito natin mararanasan na tayo ay kabahagi sa makalangit na pagkatawag dahil si Jesus na ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit, ang ating apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Juan 6:55-58. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Pahayag ng kamatayan at pagbabalik ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Salita ng buhay na walang hanggan. Marami ang nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig dito? Ang tinutukoy nila ay ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya." Sinabi ni Hesus sa kanila, "Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay." Ang mga nanalig kay Jesus ay naging saksi ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Tumanggap sila ng kapangyarihan ng bumaba ang Espiritu Santo sa kanila noong Pentecostes at sila ay naging mga saksi ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko.
Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.